Sa libu-libong mukha na nakikita ni Lysander Imperial araw-araw, sa boardroom, sa mga billboard, sa mga magazine, dalawang munting mukha sa isang kupas na litrato ang biglang nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi ito basta-bastang litrato. Ito ang larawan ng dalawang batang nakangiti, isang lalaki at isang babae, na tila pinagbiyak na bunga. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, ang ngiti ng batang lalaki ay ngiti niya. Nasa tapat niya ngayon si Fiora. Nakaupo sa visitor's chair na parang mas malaki pa sa kanya, suot ang kanyang pinakamatinong blusa na ilang beses ng pinlansa at bestida na binili pa niya sa ukay-ukay para lang sa interview na ito. Hindi niya alam kung anong mas nakakakaba, ang pag-asang matanggap sa trabaho sa Imperial Group o ang katotohanang ang lalaking nasa harapan niya, ang mismong CEO, na si Lysander Imperial, ay ang lalaking 5 taon na niyang tinatakbuhan. Fiora de la Cruz, basa ni Lysander mula sa resume na nasa ibabaw ng kanyang malapad na mahogany desk. Malamig ang boses niya, propesyonal. Pero ang mga mata niya, hindi nakatingin sa papel. Nakatitig ito sa kanya. Parang may hinahanap. Parang may kinukumpirma. Oo po, sir, sagot ni Fiora, pilit na pinapakalma ang sarili. Huwag kang bibigay, Fiora. Huwag kang titingin sa mga mata niya. Trabaho lang to, kailangan mo to para sa mga anak mo. Para sa gatas nila. Para sa pambayad sa daycare. Nag-angat ng tingin si Lysander, at sa isang iglap, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Fiora. Ang mga matang iyon. Mas naging matalas, mas malalim pero ganoon pa rin. Ang mga matang minsan na niyang tinitigan buong magdamag habang nangangarap sila sa ilalim ng mga bituin sa Isla de Rosario. You look familiar, sabi ni Lysander, bahagyang nakakunot ang noo. Nagkita na ba tayo dati? Nanuyo ang lalamunan ni Fiora. Parang may 1,000 karayom na tumusok sa puso niya. Nagkita na tayo. Minahal kita. At winasak mo ako. Pero hindi iyon ang lumabas sa bibig niya. Hindi po yata, sir. Siguro po kamukha ko lang po ang kakilala ninyo. Pagsisinungaling. Ang unang pagsisinungaling sa loob ng 5 taon. Nanginginig ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa, kaya mahigpit niyang hinawakan ang lailayan ng kanyang palda. Tumango si Lysander pero hindi kumbinsido. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tiningnan doon. Binalik niya ang tingin kay Fiora, tapos sa cellphone, tapos kay Fiora ulit. Bawat sulyap niya ay parang isang dagok sa dibdib ni Fiora. Okay, sabi ni Lysander, ibinaba ang telepono. Based on your resume, magaling ka raw sa accounting. May 5 taon kang experience sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Opo, sir. Bakit ka umalis doon? Tanong niya, diretsahan. Kailangan ko na pong humanap ng mas magandang oportunidad dito sa Maynila. Para po sa pamilya ko. Muntik na niyang masabi, para sa mga anak ko. Pamilya. Umalingaw-ngaw ang isang salitang iyon sa buong opisina. Tumingin si Lysander sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali ng San Imperial Heights. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Fiora, mas matindi, mas mapanuri. May asawa ka na? Umiling si Fiora. Single mother po ako, sir. Isang mahabang katahimikan. Rinig na rinig ni Fiora ang pagtibok ng sarili niyang puso, kasabay ng mahinang ugong ng aircon. Muling kinuha ni Lysander ang cellphone niya. This time, iniharap niya ang screen kay Fiora. Nandoon ang litrato. Ang litrato ng kanyang kambal, si Apollo at si Artemis, nakuha noong huling fiesta sa Gif. Rosas. Nakangiti, may hawak na tig-isang ice cream. Ang litratong iyon ay nasa pribadong social media account lang ng best friend niyang si Mika. Paanong? Pamilyar ba sa iyo ang mga batang to? Tanong ni Lysander. Ang boses niya, hindi na lang basta malamig. Mayroon ng diin. May bigat. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Fiora. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Diyos ko. Ito na. Ito na ang kinatatakutan ko. Sino po sila, sir? Hindi ko po sila kilala, halos pabulong na sagot niya. Kasinungalingan ulit. Ang sakit-sakit na. Hindi nagsalita si Lysander. Tinitigan niya lang si Fiora, at sa mga matang iyon, nakita ni Fiora hindi lang ang pagdududa, kundi ang isang emosyong mas matagal nang naroon, sakit. Paghati.
Biglang bumalik sa alaala ni Fiora ang gabi 5 taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan huli silang nagkita. Nakatayo siya sa malaking gate ng mansyon ng mga imperial. Umuulan. Basang-basa siya, hindi dahil sa ulan kundi dahil sa luha. Hawak niya ang resulta ng pregnancy test, nanginginig. Hindi ka pwedeng maging pananagutan ng anak ko. Ang boses ni Doña Felina, ang ina ni Lysander, ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isa ka lang hamak na taga-isla, Fiora. Anong maibibigay mo sa kanya? Kahiyan. Tingin mo ba papayagan kong ang isang katulad mo ang magdadala ng unang apo ko? Mahal po namin ang isa't isa, hikbi ni Fiora. Pag-ibig, tumawa ang Donya ng mapakla. Hindi pag-ibig ang bubuhay sa inyo. Ito. Inihagis ni Doña Felina ang isang tseke sa paanan niya. 1,000,000. Kunin mo yan at lumayo ka na sa buhay ng anak ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Ituring mong bayad yan sa lahat ng pinagsamahan ninyo. At si Lysander? Wala siya roon. Nasa ibang bansa para sa isang business trip. Hindi niya alam. At siniguro ni Fiora na hindi na niya malalaman pa. Miss de la Cruz. Napabalik sa kasalukuyan si Fiora sa boses ni Lysander. Namumuo na ang luha sa mga mata niya. Kailangan niyang makaalis dito. Ngayon na. Sir, pasensya na po. Mukhang hindi po yata ako ang hinahanap ninyo para sa trabaho. Marami pa pong mas kwalifikado. Aalis na po ako. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Hindi na niya kayang manatili pa roon kahit isang segundo. Sandali, pigil ni Lysander, tumayo na rin. Mas lalong naging maliit si Fiora sa harap ng matangkad at makisig na anyo nito. Hindi ko sinabing hindi ka kwalifikado. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay parang isang kabog sa dibdib ni Fiora. Huminto ito sa mismong tapat niya, isang dangkal na lang ang pagitan. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, isang halo ng mamahaling kolog, at ng kakaibang amoy na si Lysander lang ang mayroon. Tinitigan siya nito ng malapitan. Ang mga mata mo katulad ng sa batang babae sa litrato. Inilapit nito ang tingin sa kanyang bibig. At ang ngiti mo kapag pinilit mong umiti kahit nasasaktan ka na ganyan-ganyan ang hitsura ng batang lalaki. Hindi na napigilan ni Fiora ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Excuse me, sir. Nilagpasan niya ito at nagmamadaling lumabas ng opisina. Hindi na niya nilingon pa. Bawat hakbang palayo ay parang pagtakbo para sa kanyang buhay, at para sa buhay ng kanyang mga anak. Naiwan si Lysander na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Nakatingin sa pintong isinara ni Fiora. May kung anong kumukurot sa puso niya, isang halo ng galit, pagkalito, at isang di maipaliwanag na pananabik. Hindi ako pwedeng magkamali, sabi niya sa sarili. Ang mga matang iyon sa kanya iyon. At ang ngiti na iyon sa akin iyon ng galing. Kinuha niya ang intercom sa kanyang mesa. Rocky, sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant at pinsan. Yung babaeng kalalabas lang. Fiora de la Cruz. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Saan siya nakatira, anong ginagawa niya, sino mga kasama niya. Huminto siya saglit, tinitigan muli ang litrato ng kambal sa kanyang cellphone. Ang mga munting mukha na tila salamin ang nakaraan nilang dalawa. Lalo na, dagdag niya, at sa boses niya ay mayroon ng bagsik at determinasyon. Alamin mo ang lahat tungkol sa mga batang kasama niya. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na nakabalik sa trabaho ang isip ni Lysander. Pagkaalis ni Fiora, ang nanatili sa hangin ng kanyang malawak at malamig na opisina ay ang amoy ng murang pabango nito at ang bigat ng mga tanong na hindi masagot. Ang resume ni Fiora ay nakalatag pa rin sa kanyang mesa, pero ang tinititigan niya ay ang screen ng kanyang telepono, ang litrato ng dalawang bata na may ngiti niya at mga mata ni Fiora. Sir! Pumasok si Rocky, ang kanyang pinsan at kanang kamay. May dala itong folder, pero natigilan ito nang makita ang itsura ni Lysander. Mukha itong pagod, balisa, at malayo ang tingin, tila isang haring nawala ng kaharian. Nakuha mo na, tanong ni Lysander, hindi inaalis ang tingin sa telepono. Pinsan, sagot ni Rocky, inilapag ang folder sa mesa. Fiora de la Cruz. 29 na taong gulang. Taga-Isla de Rosario dati.
Lumipat dito sa Maynila 5 taon na ang nakalipas, eksakto matapos kang umalis papuntang States para sa training mo. Napatingin si Lysander kay Rocky. Bawat salita ng pinsan niya ay parang pako na lalong bumabaon sa kanyang hinala. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa Barangay Rosas. Accounting clerk sa isang maliit na hardware store bago nag-resign para mag-apply dito. At yung mga bata, nag-atubili si Rocky, Apollo at Artemis de la Cruz. Kambal. 5 taong gulang. Pumapasok sa munting Anghel Daycare, 2 kanto lang mula sa tinitirhan nila. 5 taong gulang. Tumama ang numero sa isip ni Lysander na parang malakas na sampal. 5 taon. Ang eksaktong haba ng panahon mula noong huling gabi nila ni Fiora sa dalampasigan ng Isla de Rosario. Ang gabing ipinangako nila ang lahat sa isa't isa, bago siya umalis, bago ang lahat ay gumuho ng hindi niya alam. Tumayo si Lysander. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta, sir? Habol ni Rocky. May meeting ka pa with the board in an hour. Cancel it, sagot ni Lysander, ang boses ay desidido. Cancel everything for today. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rocky. Kailangan niyang makita. Hindi sa litrato. Sa totoong buhay. Hindi ang nagniningning niyang luxury sedan ang ginamit ni Lysander. Kinuha niya ang luma niyang pickup truck na bihirang gamitin, isang bagay na hindi masyadong agaw pansin sa karaniwang kalye ng Maynila. Nagmaneho siya palayo sa San Imperial Heights, kung saan ang hangin ay malinis at ang mga kalsada ay malapad, patungo sa masikip at maingay na mga eskinita ng Barangay Rosas. Ang bawat pagliko ay tila pagpasok sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran, ang mundo ng pagiging simple, ang mundo ni Fiora. Ipinark niya ang sasakyan sa isang lugar, kung saan tanaw na tanaw niya ang maliit na gate ng munting Anghel Daycare. Ang pader nito ay pininturahan ng mga makukulay na bulaklak at mga hayop. Mula sa loob ay may maririnig kang tawanan at sigawan ng mga bata, isang tunog na parehong nagbibigay ng saya at kirot sa puso ni Lysander. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Isang estrangherong nagmamanman. Anong ginagawa niya rito? Isang ihisi ng Imperial Group, nagtatago sa loob ng kotse, nag-aabang na parang stalker. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. May isang puwersang mas malakas kaysa sa katinuan na humihila sa kanya. Ilang minuto pa, at nagsimula ng maglabasan ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak. Maya-maya, natanaw niya ito. Si Fiora. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali lang sa isang magulong ponytail. Wala ang kaba at pormalidad na nakita niya sa opisina kanina. Ang Fiora na nasa harapan niya ngayon ay isang ina. Pagod, pero may ngiti sa labi habang naghihintay sa labas ng gate. At pagkatapos, bumukas ang gate. 2 munting figura ang tumakbo palabas, sumisigaw ng mama. Parang huminto ang paghinga ni Lysander. Sila na nga. Si Apollo at si Artemis. Mas maliit sa personal, mas malikot. Tumakbo sila papalapit kay Fiora at niyakap ito ng mahigpit sa magkabilang binti. Nakita ni Lysander kung paano lumambot ang buong mukha ni Fiora, kung paano nawala ang lahat ng pagod sa mga mata nito at napalitan ng purong pagmamahal. Ang batang lalaki, si Apollo, ay itinaas ang mukha. At doon, nakita ni Lysander ang sarili niyang ngiti, ang parehong ngiti na lagi niyang nakikita sa salamin, ang ngiti ng kanyang ama, ang ngiti ng lolo niya. Ang batang babae naman, si Artemis, ay humagiki. Ang mga mata nito, malaki at nangungusap ay mga mata ni Fiora. Naninikip ang dibdib ni Lysander. Hindi kaya anak ko to? Paano, Fiora? Bakit hindi mo sinabi? Habang pinupunasan ni Fiora ang pawis sa noo ng kanyang mga anak, lumabas ang isang lalaki mula sa daycare. Mukhang isa sa mga teacher. Matangkad, nakangiti at may dalang mga art project na papel. Ang galing-galing talaga ni Artemis mag-drawing, Fiora, sabi ng lalaki na tinawag niyang Teacher Dan. At si Apollo naman, ayaw paawat sa pagkanta kanina. Mana yata sa'yo. Tumawa si Fiora. Isang tawa na malinis at totoo. Isang tawang hindi kailanman narinig ni Lysander mula sa kanya kanina sa opisina. Isang tawang para lang sa lalaking iyon. Nako, Teacher Dan, baka sa tatay niya nagmana ng pagkamaingay, biro ni Fiora. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Lysander.
Selos. Isang damdaming hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Sino ang lalaking ito? Bakit ganoon na lang sila kakomportable sa isa't isa? Bakit parang bahagi siya ng maliit at masayang mundo nila, isang mundong hindi siya kasali? Yung kaswal na pagbanggit ni Fiora sa tatay, parang libo-libong bubog na sumugat sa kanyang loob. Nagpapatuloy ang kanilang biruan nang biglang natapilok si Apollo habang sinusubukang abutin ang hawak ng titser. Apo, dahan-dahan, sigaw ni Fiora, mabilis na inalalayan ang anak. Sa pag-angat ni Fiora sa braso ng bata para tingnan kung may galos, bahagyang umangat ang lailayan ng t-shirt nito sa likod. At doon, sa kanang balikat ng bata, sa ilalim ng sikat ng hapon, nakita ito ni Lysander. Isang birthmark. Hindi isang ordinaryong nunal. Ito ay may hugis. Isang maliit, perpektong gasuklay na buwan. Napatigil si Lysander. Parang biglang nanlamig ang buong paligid kahit natirik ang araw. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa kanyang pagkabata. Nakatayo siya sa harap ng salamin habang ang kanyang ama ay nakaturo sa parehong marka sa kanyang balikat. Tandaan mo to, anak, sabi ng kanyang ama. Ito ang tatak ng mga imperial. Lahat ng panganay na lalaki sa pamilya natin may ganito. Tanda yan na dugo natin ang nananalaytay sa'yo. Isang markang hindi matatakasan. Isang markang hindi matatakasan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Lysander. Tinitigan niya ang marka sa balikat ni Apollo, pagkatapos ay ang sarili niyang refleksyon sa rearview mirror. Ang pagdududa, ang hinala, ang pagkalito, lahat ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na katotohanan. Iyon na. Iyon na ang sagot. Wala nang tanong. Wala nang iibaka. Pinanood niya si Fiora na ayusin ang damit ng bata, walang kamalay-malay na ang pinakamalaking sikretong itinatago niya ay nabunyag na sa isang iglap. Pinanood niya silang tatlong maglakad palayo, isang perpektong maliit na pamilya na nagtatawanan habang lumiliko sa isang eskinita, hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin. Naiwan si Lysander sa loob ng kanyang kotse, nakakuyom ang mga kamao sa manibela. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan na ng ibang emosyon, isang nagbabagang galit na hinaluan ng matinding sakit. Nilinlang siya. Sa loob ng 5 taon, may mga anak siya sa mundo na hindi man lang niya alam. Ipinagkait sa kanya ni Fiora ang karapatang maging ama. Binuksan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Rocky. Pinsan, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Kailangan ko ng pruweba. Isang pruweba na hindi niya kailanman matatanggi. Humanap ka ng paraan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng impyerno para kay Lysander. Sa umaga, siya ang makapangyarihang FE ng Imperial Group, pumipirma ng mga kontrata, nagpapatakbo ng mga meeting, at nagdedesisyon para sa kinabukasan ng ₱1 bilyong kumpanya. Ngunit pagsapit ng hapon, nagiging anino siya, nakatago sa kanyang pickup truck, pinapanood mula sa malayo ang isang buhay na dapat ay sa kanya. Nakikita niya si Fiora na sinusundo ang kambal. Nakikita niya silang kumakain ng fishball sa kanto. Naririnig niya ang halakhak ni Artemis at ang paulit-ulit na tanong ni Apollo. Bawat detalye, mula sa paboritong kulay na tsinelas ni Artemis hanggang sa paraan ng pagpaut ni Apollo, kapag hindi nakuha ang gusto, ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ito ang mga bagay na dapat alam niya, mga sandaling dapat kasama siya. Si Rocky naman, na laging tapat, ay tila nahihirapan sa pinapagawa ng kanyang pinsan. Hindi ito sanay makita si Lysander na ganito, consumed, obsessed, at puno ng galit na hindi mailabas. Pinsan, sigurado ka ba dito? Tanong ni Rocky isang araw habang nasa opisina sila. Hawak ni Rocky ang isang maliit na brown envelope. May iba pang paraan. Pwede natin siyang kausapin ng maayos. Tumingin si Lysander mula sa bintana, kung saan tanaw ang buong syudad na parang laruan sa kanyang paanan. Kinausap ko na siya, Rocky. At nagsinungaling siya sa harap ko. Anong aasahan kong mangyari kung kakausapin ko ulit siya? Itatanggi niya lang ulit. Kailangan ko ng ebidensya. Isang bagay na isasampal sa kanya para matauhan siya. Bumuntong hininga si Rocky. Sa loob ng envelope ay ang resulta ng surveillance na ginawa niya. Mga litrato. Mga report kung saan-saan nagpupunta si Fiora.
Pero walang matibay na ebidensya. Ang birthmark ay malakas na indikasyon, pero sa korte ng batas, o kahit sa korte ng pamilya ng mga imperial, hindi iyon sapat. Mahirap kumuha ng field sample, Lysander, sabi ni Rocky. Hindi naman pwedeng basta na lang natin lapitan ang mga bata. That's kidnapping. Delikado. Kaya nga ikaw ang inutusan ko, sagot ni Lysander, ang boses ay matigas. Dahil magaling ka sa mga bagay na imposible. Find a way, Rocky. Don't care how. I need that proof. Natahimik si Rocky. Alam niya kung gaano kapursigido ang kanyang pinsan. At alam din niya kung gaano ito nasasaktan. Nakikita niya sa mga mata nito ang pagod at pait. May isang bahagi sa kanya na awa kay Fiora, ngunit mas nangingibabaw ang loyalty niya kay Lysander. Isang hapon, habang nag-iisip ng plano si Rocky, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Simple, pero baka epektibo. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga tauhan, isang private investigator na matagal na niyang katrabaho. Kailangan kong malaman kung saan nagpapagupit si Fiora at ang mga anak niya, sabi ni Rocky sa telepono. Kinabukasan, nakuha niya ang sagot. May isang maliit na barberia parlor sa kanto malapit sa apartment ni na Fiora, ang Tiginas Beauty Salon. Doon daw madalas magpagupit ang mag-iina. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa isip ni Rocky. Samantala, sa maliit na apartment sa Barangay Rosas, sinusubukan ni Fiora na ibalik sa normal ang lahat. Sinabi niya sa sarili na tapos na ang lahat. Hindi na siya babalik sa Imperial Group. Hindi na niya makikita si Lysander. Ligtas na sila. Ngunit tuwing gabi, kapag tulog na ang kambal, binabalikan siya ng mga alaala. Ang titig ni Lysander. Ang tanong niya tungkol sa mga bata. Ang takot na naramdaman niya sa opisina nito. Ano ka ba, Fiora? Praning ka lang, sabi niya sa sarili isang umaga habang nagsusuklay. Imposibleng malaman niya. Paano naman niya malalaman? Mama, ang haba na ng hair ko, reklamo ni Apollo, hawak ang buhok na tumatama na sa kanyang mga mata. Gusto ko gupit sundalo para strong ako. Ako rin, Mama, sabat ni Artemis. Gusto ko may bangs, parang si Teacher Dan. Napangiti si Fiora. Teacher Dan na naman. Sige na nga, mamayang hapon pagkatapos ng daycare, daan tayo kay Aling Gina. At gaya ng napag-usapan, pagkasundo sa daycare, dumiretso ang mag-iina sa parlor ni Aling Gina. Isang pamilyar na lugar na amoy shampoo at hairspray. Kilala na sila roon. Habang ginugupitan ni Aling Gina si Apollo, nakaupo lang si Fiora sa isang tabi, pinapanood ang kanyang mga anak. Si Artemis naman ay abala sa paglalaro ng mga lumang magazine. Sa labas ng parlor, isang itim na van na may tinted na bintana ang nakaparada. Sa loob nito ay si Rocky, pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na kamera na pasikretong inilagay ng kanyang tauhan kaninang umaga. Pagkatapos gupitin si Apollo, ang mga hibla ng buhok ay winalis lang ng katulong ni Aling Gina sa isang sulok. Ito na ang pagkakataon ni Rocky. Okay, go, utos niya sa kanyang tauhan sa RPs. Isang babae ang pumasok sa parlor, nagpapanggap na customer. Habang nagtatanong-tanong ito ng presyo kay Aling Gina, ang isa pang lalaki, nagpapanggap na janitor ng kalye, ay mabilis na pumasok dala ang walis at duspan. Excuse me po, lilinisin ko lang po saglit itong sa labas, sabi niya, at sa isang mabilis na kilos na hindi pinansin ni Numan, dinampot niya ang mga basura sa sahig, kasama na ang mga bagong gupit na buhok ni Apollo, at inilagay sa kanyang daladalang sako. Napangiti si Rocky mula sa loob ng van. Mission accomplished. Kinagabihan, sa opisina ni Lysander, inilatag ni Rocky ang isang maliit na ziplock bag sa mesa nito. Sa loob, may ilang hibla ng itim na buhok. Ito na, sabi ni Rocky. Buhok ng bata. Sigurado ako, galing yan kay Apollo. Kailangan na lang natin ng sample mo. Kumuha si Lysander ng isang maliit na gunting mula sa kanyang drawer, at walang pag-aalinlangang ginupit ang isang maliit na hibla ng kanyang sariling buhok. Inilagay niya ito sa isa pang ziplock bag. Ang dalawang plastic bag ay magkatabing nakalatag sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa, dalawang simpleng bagay na magtatakda ng kinabukasan ng lahat. Ipadala mo yan sa pinakamagaling na laboratorio, utos ni Lysander, ang boses ay walang emosyon. Sabihin mo, kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon. Rush.
Kahit magkano, babayaran ko. Inabot ni Rocky ang 2 sample. Ramdam niya ang bigat ng mga ito sa kanyang kamay, hindi dahil sa pisikal na timbang, kundi sa bigat ng kahulugan nito. Tumingin siya sa kanyang pinsan, na nakatayo na naman sa harap ng bintana, nakatanaw sa kawalan. Kapag lumabas yan wala nang atrasan, Lysander, paalala ni Rocky, ang boses ay seryoso. Hindi lumingon si Lysander. Matagal nang walang atrasan, Rocky, sagot niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Mula pa noong araw na nakita ko ang birthmark na yon. Pagkaalis ni Rocky, naiwan si Lysander mag-isa kasama ang katahimikan ng gabi. Binalikan niya sa alaala ang mukha ni Fiora sa parlor, ang pagod ngunit mapagmahal na ngiti habang pinapanood ang mga anak. Kasabay nito, bumalik din ang alaala ng mukha ni Fiora sa kanyang opisina, ang takot at pagsisinungaling sa mga mata nito. Alin ang totoo? Ang mapagmahal na ina o ang babaeng naglihim sa kanya? Kinuha niya ang isang puting envelope na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang resulta ng kanyang investigasyon. Ang address ng apartment ni Fiora, ang pangalan ng daycare, ang schedule nila araw-araw. At sa pinakailalim, isang pangalan, Daniel Dan Reyes. Guro. Walang asawa. Madalas makitang kasama ni Fiora at ng kambal. Isang patak ng buhok. Isang piraso ng papel. Mga bagay na may kapangyarihang magwasak o magbuo ng isang pamilya. At si Lysander, nasa gitna ng lahat, naghihintay sa isang katotohanang alam na niya sa kanyang puso, ngunit kailangan pa ring patunayan ng siyensya. Isang linggo. Isang linggong parang isang taon para kay Lysander. Bawat tunog ng telepono, bawat pagbukas ng pinto ng kanyang opisina, inaasahan niyang si Rocky na iyon, dala ang resulta. Ang resulta na magiging hatol sa lahat. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Pumasok si Rocky sa opisina ni Lysander nang walang katok. Ang mukha niya ay seryoso, walang bahid ng anumang biro. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang malaki at selyadong puting envelope. Tila mabigat ito sa kanyang kamay, hindi dahil sa laman, kundi sa katotohanang dala nito. Inilapag ni Rocky ang envelope sa mesa ni Lysander. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng orasan sa dingding, na tila bumibilang pababa, patungo sa isang pagsabog. Nanginginig ang kamay ni Lysander habang inaabot ang envelope. Pinunit niya ito ng walang pag-iingat. Inilabas niya ang isang makapal na papel. Mga numero. Mga porsyento. Mga salitang teknikal na hindi niya maintindihan. Pero sa pinakaibaba, sa ilalim ng linyang may nakasulat na conclusion, may isang pangungusap na malinaw pa sa sikat ng araw. Probability paternity, 99.9%. Napapikit si Lysander. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang 99.9% na iyon ay hindi lang isang numero. Iyon ang kumpirmasyon ng kanyang pagiging ama. Iyon ang patunay ng 5 taong pagsisinungaling ni Fiora. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang nabasag ng isang tunog, ang pagbagsak ng kamao ni Lysander sa kanyang mesa. Nagulat si Rocky sa biglaang galit. Anong plano mo? Tanong ni Rocky, ang boses ay mahinahon. Tawagan mo siya, utos ni Lysander, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sabihin mong pumunta siya rito. Sabihin mong tungkol sa application niya. Mag-isip ka ng kahit anong dahilan. Kailangan ko siyang makaharap. Ngayon na. Nagliligpit ng pinagkainan si Fiora sa kanilang maliit na kusina nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin pero baka importante. Hello. Good morning, is this Etet Fiora de la Cruz? Isang profesional na boses ang sumagot. Yes, speaking. This is Rocky from the EC Department of Imperial Group. We're calling regarding your application. NS Imperial would like to have a final interview with you today at Dalawasef. Is that possible? Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Fiora. Imperial Group. Lysander. Bakit ngayon pa? Matapos ang halos 2 linggong katahimikan, akala niya ay tapos na. Akala niya ay ligtas na siya. Pasensya na po, pero this is your final chance, Diaz de la Cruz, putol ng lalaki sa kabilang linya. Sayang naman ang opportunity. NS Imperial himself requested to see you.
Ang salitang key opportunity ay tumatak sa isip ni Fiora. Ang bayarin sa upa. Ang paubos ng gatas ng kambal. Ang pangarap niyang maibigay sa kanila ang isang mas magandang buhay. Marahil, praning lang talaga siya. Marahil, trabaho lang talaga ang habol ni Lysander. Sige po, sagot niya, labag man sa kanyang kalooban. Pupunta po ako. 2:00 ng hapon, muling tumuntong si Fiora sa malamig na sahig ng Imperial Group. Ang bawat hakbang niya sa makintab na hallway ay parang may bigat. Ang bawat pagbati ng mga empleyado ay parang mga matang mapanghusga. Pagdating niya sa tapat ng opisina ng CEO, ang sekretarya ay ngumiti lang at itinuro ang pinto. "He's waiting for you, ma'am." Huminga ng malalim si Fiora bago pinihit ang seradura. Pagpasok niya, nakita niya si Lysander. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malaking bintana. Ang tindig nito ay mas matigas, mas nakakatakot kaysa dati. "Sir Lysander," mahinang tawag ni Fiora. Dahan-dahan itong lumingon. At ang mga mata nito, wala na ang pagdududa, wala na ang kuryosidad. Ang nandoon ay isang malamig na galit. Isang galit na parang kayang-kayang tumunaw ng bakal. "Umupo ka," utos nito. Sumunod si Fiora. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa sa kaba. Hindi nagsalita si Lysander. Naglakad ito papunta sa kanyang mesa at may kinuha. Isang piraso ng papel. Inihagis niya ito sa coffee table sa harap ni Fiora. "Ano yan?" tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may kumukulong galit. Tumingin si Fiora sa papel. Isang fake test result. Nakita niya ang pangalan ni Apollo, at ang pangalan ni Lysander Imperial. At sa ibaba, ang numerong tila sumisigaw sa kanya, 79.999%. Nanlamig ang buong katawan ni Fiora. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila nawala. Ito na. Ang katapusan. Nahuli na siya. Saan mo to nakuha? Halos pabulong niyang tanong. Hindi yan ang mahalaga, sagot ni Lysander, lumuhod dito sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang lapit ng mukha nito ay nakakasakal. Ang tanong ay, bakit, Fiora? Bakit mo itinago sa akin? Walang salitang lumabas sa bibig ni Fiora. Tanging mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. 5 taon, sigaw ni Lysander, hindi na napigilan ang sarili. Ang kalmadong maskara ay biglang nabasag. 5 taon mo akong ginawang tanga. May mga anak ako, Fiora. Mga anak na lumalaki na hindi man lang alam na may ama sila. Anong karapatan mong ipagkait sa akin yon? Hindi mo maiintindihan, humikbi si Fiora. Ang alin ang hindi ko maiintindihan, tumayo si Lysander at naglakad-lakad sa silid na parang isang leon na nakakulong sa hawla. Na habang nagpapakasaya ka sa pagiging ina, ako, nag-iisa. Na habang pinapanood mong lumaki ang mga anak ko, ako, walang kamalay-malay. Na habang may ibang lalaki na tumatawag sa iyong Fiora at nakikipagtawanan sa mga anak ko, ang ama, ako, ay isang estranghero lang. Ang bawat salita ay isang dago. Ang bawat paratang ay isang sampal. Hindi ganoon yon, sigaw pabalik ni Fiora, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi mo alam ang nangyari. Kung gayon, sabihin mo sa akin, hamon ni Lysander. At biglang bumalik ang lahat. Ang alaala ng gabing iyon. Ang ulan. Ang masasakit na salita ng ina ni Lysander. Ang tseke. Ang kahihiyan. Isa ka lang hamak na taga-isla, Fiora. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Ang boses ni Doña Felina ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang nanay mo isimula ni Fiora, nanginginig ang boses. Pinagtabuyan niya ako. Sinabihan niya akong layuan ka. Binigyan niya ako ng pera para mawala sa buhay mo. Sinabi niya na pabigat lang ako sa'yo, nasisirain ko lang ang kinabukasan mo. Natigilan si Lysander. Ang nanay ko. Ang nanay mo, sabi ni Fiora. Saan ka ba noon, Lysander? Nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong mag-isa kong hinarap ang lahat? Isang mahabang katahimikan. Tinitigan ni Lysander si Fiora, at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang takot, kundi ang sakit. Ang malalim na sakit na dinala nito sa loob ng 5 taon. Ngunit ang galit sa puso ni Lysander ay mas malaki.
Ang sugat ng pagtataksil ay mas malalim. Kahit na, sabi niya, ang boses ay muling tumigas. Kahit na totoo pa iyang sinasabi mo, dapat sinabi mo pa rin sa akin. Dapat lumaban ka. Dapat hinanap mo ako. Pero hindi. Pinili mong magtago. Pinili mong ipagkait sa akin ang sarili kong mga anak. Tumayo si Fiora. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang. Isang tapang na isinilang mula sa pagiging ina. Pinalaki ko sila, Lysander, sabi niya, may diin sa bawat salita. Ako. Mag-isa. Ako ang nagpuyat noong may lagnat sila. Ako ang nagtrabaho para may pambili ng gatas at diaper. Ako ang nag-iisang nagpalaki sa kanila na masaya at malusog. Ikaw ang ama nila sa dugo. Pero sa 5 taon na iyon, nasaan ka? Tumalikod si Fiora at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay mabigat. Habang binubuksan niya ang pinto, ang mga empleyado sa labas ay napatingin sa kanya, sa namumugto niyang mga mata. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga mapanghusgang tingin. Parang umuulit ang kasaysayan. Ang tingin ng mga tao sa kanya ngayon ay kapareho ng tingin ni Doña Felina noon. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging hinuhusgahan. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng gusali, patungo sa kalsada kung saan biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya inintindi ang ulan. Naglakad lang siya, basang-basa, habang ang mga luha ay muling humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang sarili, na parabang kayakap niya ang kanyang kambal. Sila ang lakas niya. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ikaw ang ama, sabi ni Fiora sa kanyang isip, habang ang imahe ng galit na mukha ni Lysander ay nakatatak sa kanyang isipan. Pero sa lahat ng nangyari, bakit pakiramdam ko, ako pa rin ang maisala? Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Hindi na muling tumawag si Lysander. Walang mensahe, walang anino ng kanyang pickup truck sa kanto, walang kahit anong senyales na nag-i-exist pa siya sa mundo ni Fiora. Pero para kay Fiora, ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Araw-araw, paghahatid niya sa kambal sa daycare, ramdam niya ang titig ng mga ibang magulang. Ang balita ay mabilis kumalat sa kanilang maliit na komunidad, ang pobreng single mother mula sa Girgis. Rosas na Diumano ay may anak sa mayamang ifi ng Imperial Group. Naging instant celebrity siya sa paraang hindi niya gusto. Ang dating ngiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga bulungan. Fay, wag mo na lang silang pansinin, sabi ni Mika, ang kanyang matalik na kaibigan, isang gabi habang nagkakape sila sa apartment ni Fiora. Si Mika lang ang tanging kakampi niya, ang nag-iisang nakakaalam ng buong katotohanan mula pa sa simula. Paano ko hindi papansinin, Mika? Sagot ni Fiora, habang nakatingin sa kalendaryo sa dingding. May bilog sa petsa ng araw na iyon. Unang araw ng gatas, ang nakasulat. Paubos na naman ang supply ng kambal at wala pa siyang bagong trabaho. Ang kakarampot niyang naipon ay unti-unti nang naubos. Ang hirap. Bukod sa mga chismis, wala akong mahanap na trabaho. Parang lahat ng ina-applyan ko, biglang ayaw na sa akin kapag nalaman ang pangalan ko. Tumingin si Mika sa kanya nang may pag-aalala. Sa tingin mo, gawa-gawa niya to. Ni Lysander. Umiling si Fiora. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong gumawa ng paraan para sa mga anak ko. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ni Fiora. Isang lalaking nakauniporme ng courier. May dala itong isang long brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Para po kay Inat Fiora de la Cruz. Kinakabahang kinuha ni Fiora ang sobre. Pagpasok niya sa loob, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may 2 bagay, isang sulat at isang tseke. Ang sulat ay nakaprint sa isang mamahaling papel, walang pirma. Para sa kinabukasan ng mga bata. Gamitin mo ito para lumayo. Humanap ka ng bagong lugar kung saan hindi ka na masusundan ng anino ng nakaraan. Ito ang kabayaran para sa iyong katahimikan at para na rin sa katahimikan ko. At ang tseke. Nakapangalan sa kanya. Ang halaga, 5 milyong piso. Napaupo si Fiora sa sahig. Ang mga tuhod niya ay biglang nanlambot. 5 milyon.
Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya sa buong buhay niya. Sapat na para bumili ng maliit na bahay, magtayo ng negosyo at pag-aralin ang kambal hanggang kolehiyo. Pero ang mga salita sa sulat, kabayaran para sa iyong katahimikan. Parang umuulit ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, isang tseke rin mula sa mga imperial ang inihagis sa paanan niya. 1 milyon noon. Ngayon, 5 milyon. Mas malaki ang halaga, pero pareho lang ang ibig sabihin. Pera. Kapalit ng kanyang pagkatao. Kapalit ng karapatan ng mga anak niya na makilala ang kanilang ama. Ganito na lang ba kababa ang tingin nila sa kin? Tanong ni Fiora sa sarili. Na lahat ay kayang bilhin ng pera. Dumating si Mika at nakita siyang tulala, hawak ang tseke. Ano yan, Fai? Ipinakita ni Fiora ang sulat at ang tseke. Pagkabasa ni Mika, umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Walang hiya siya, bulalas ni Mika. Akala niya ba mabibili niya ang lahat? Fai, huwag mong tatanggapin yan. Bitag yan. Tandaan mo, pag may pera, laging may kapalit. At kadalasan, ang kapalit ay mas mahalaga pa kaysa sa pera. Niyakap ni Fiora ang kanyang mga tuhod. Pero, Mika, ang mga bata. Ang kinabukasan nila. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong laging nag-aalala kung saan kukunin ang susunod na pambili ng pagkain. Kaya natin to, Fai, sabi ni Mika, hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mong isuko ang dignidad mo para sa pera. Mas mahalaga ka dyan. Mas mahalaga ang mga anak mo dyan. Sa kabilang dako ng syudad, sa malawak na mansyon ng mga imperial, isang mainit na pagtatalo ang nagaganap. Pumasok si Lysander sa study ng kanyang ina na walang paalam. Nakaupo si Doña Felina sa kanyang silya, kalmadong nagbabasa ng libro, na para bang walang nangyari. Kayo po ba ang nagpadala nito? Tanong ni Lysander, ang boses ay malamig at kontrolado. Inilapag niya sa mesa ang isang kopya ng tseke at ng sulat na ipinadala kay Fiora. Tumingin lang si Doña Felina sa papel, pagkatapos ay sa kanyang anak. Ginawa ko lang ang nararapat, Lysander. Para protektahan ka. Para protektahan ang pangalan ng pamilya. Protektahan, tumawa si Lysander ng mapakla. Sa paanong paraan, ma? Sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera sa ina ng mga apo ninyo. Sa pagtrato sa kanya na parang isang basura na kailangang itapon. Huwag mo akong sigawan, Lysander. Wala kang alam sa mga babaeng tulad niya. Ang gusto lang nila ay ang pera natin. Hindi niyo siya kilala, sigaw ni Lysander, ang galit na pinipigilan niya ng ilang araw ay sa wakas sumabog na. Kilala ko si Fiora. At hindi siya ganyang klaseng babae. At kahit na ganoon pa siya, mga apo ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Dugo at laman ninyo. At ano ang gusto mong gawin ko? Iparada sila sa buong Maynila? Ipagmalaki na ang tagapagmana ng Imperial Group ay may anak sa labas sa isang hamak na babae mula sa probinsya. Sagot ni Lysander. Dahil mga anak ko sila. At wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lysander. Ang kamay ng kanyang ina. Hanggat ako ang nabubuhay, sabi ni Doña Felina, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hinding-hindi papasok ang babaeng yan at ang kanyang mga bastardo sa pamamahay na ito. Tinitigan ni Lysander ang kanyang ina, ang pisngi ay namumula sa sakit at kahihiyan. Pero mas masakit ang katotohanang nagmumula sa bibig nito. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Naintindihan niya ang takot ni Fiora. Naintindihan niya kung bakit ito naglihim. Dahil ang kalaban niya ay hindi lang basta tao. Ito ay isang pader na gawa sa pera, kapangyarihan at pride. Ang pader na iyon ay ang sarili niyang ina. Tumalikod si Lysander. Kung ganoon, sabi niya, ang boses ay puno ng pinalidad. Ituring niya na ring hindi niyo ako anak. Naglakad siya palabas, iniwan ang kanyang ina na natigilan at ang tseke na nakakalat sa mesa, isang simbolo ng kayamanang sumisira sa kanilang pamilya. Habang nagmamaneho si Lysander palayo, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Tapos na ang pagmamanman. Tapos na ang pagtatago. Kung gusto niyang makuha ang kanyang mga anak, kailangan niyang lumaban. Hindi lang laban kay Fiora, kundi laban sa sarili niyang pamilya. Ngunit hindi niya alam, may isa pang kalaban na kumikilos sa dilim. Isang taong mas malapit sa kanya, kaysa sa inaakala niya.
Habang nag-aaway sila ng kanyang ina, si Rocky, na nakarinig ng lahat mula sa labas ng study, ay may ibang plano sa isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Oras na, sabi ni Rocky sa kausap niya. Gawin mo na ang pinag-usapan natin. Kailangang matakot ang babae. Kailangang isipin niyang wala na siyang ibang malalapitan kundi ako. Kinabukasan, pinunit ni Fiora ang tseke. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso hanggang sa maging parang konfeti na lang ng kalungkutan. Inihagis niya ang mga piraso sa basurahan. Kasama nito, inihagis niya ang alok ng isang buhay na madali pero walang dignidad. Mahirap na kung mahirap pero lalaban siya. Para sa kanyang mga anak. Para sa sarili niya. Nagdesisyon siyang harapin ang araw na may bagong pag-asa. Maghahanap siya ng trabaho, kahit anong trabaho, kahit malayo, kahit maliit ang sahod. Ang mahalaga, marangal. 4:00 ng hapon. Oras na para sunduin ang kambal. Ngunit paglabas ni Fiora ng kanyang apartment, isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Ang kalangitan ay kulay abo, nagbabadyang umulan. Ang hangin ay malagkit at mabigat. May kung anong hindi tama. Pinilit niyang iwaksi ang kaba. Naglakad siya papunta sa munting Anghel Daycare, ang pamilyar na daan na halos kabisado na niya ang bawat lubak at bawat bato. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang paligid. Masyadong tahimik. Wala ang karaniwang ingay ng mga batang naghahabulan at nagtatawanan. Wala ang mga magulang na nag-aabang sa labas. Ang gate ng daycare ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya, at ang bumungad sa kanya ay isang tanawing nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mga silya ay nakatumba. Ang mga laruan ay nakakalat sa sahig. May mga papel at krayola na nagkalat na parang dinaanan ng isang ipo-ipo. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa sahig si Teacher Dan at ang 2 pang guro, umiiyak habang kinakausap ng 2 pulis. Teacher Dan, tawag ni Fiora, ang boses ay nanginginig. Anong nangyari? Nasaan ang mga bata? Tumingala si Teacher Dan, ang kanyang mukha ay puno ng takot at gulat. Fiora! Fiora, pasensya na di. Nasaan si Apollo? Nasaan si Artemis? Paulit-ulit na tanong ni Fiora, ang boses ay tumataas na, nagiging isang sigaw ng panik. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang mga anak sa bawat sulok ng magulong silid, pero wala. Wala sila. Lumapit ang isang pulis sa kanya. Ma'am, kumalma po muna kayo. Ayon po sa mga witness, 2 lalaking nakabonet ang biglang pumasok. Tinutukan daw po ng baril ang mga teacher at kinuha ang 2 bata. Parang nabasag ang pandinig ni Fiora. Ang mga salita ng pulis ay umalinggaw sa kanyang tainga, ngunit hindi niya maintindihan. Kinuha. Tinutukan ng baril. Ang kanyang mga munting anghel. Sino? Bakit, hikbi niya? Hindi pa po namin alam, ma'am. Iniimbestigahan pa po namin. May kaaway po ba kayo? Kaaway? Wala siyang kaaway. Isa lang siyang simpleng ina na gustong mabuhay ng tahimik. Ngunit biglang pumasok sa kanyang isip ang isang pangalan. Isang pamilya. Isang galit na mukha. Lysander. Doña Felina. Hindi. Hindi nila magagawa ito. Galit sila. Pero hindi sila mga kriminal. Hindi sila mga halimaw. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit ang bawat letra ay parang laso na kumalat sa buong katawan niya. Gusto mong ligtas sila? Layuan mo siya. Kasama ng text ay isang litrato. Ang kanyang kambal. Nakaupo sa isang madilim na silid, magkayakap, umiiyak. Si Apollo, sinusubukang maging matapang para sa kanyang kapatid. Si Artemis, ang mukha ay nakasubsob sa balikat ng kakambal. Sa tabi nila, sa sahig, nakalatag ang isang kopya ng dyaryo para ipakita ang petsa ng araw na iyon. At sa paanan ni Apollo, may isang laruan, ang maliit na robot na ibinigay niya rito noong kaarawan nito. Ang simbolo ng kanyang pagmamahal, ngayon ay simbolo ng kanyang pinakamalaking takot at kawalan. Nabitiwan ni Fiora ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Nasaan ang mga anak ko? Ang tanong niya ay hindi na isang sigaw.
Isa na itong desperadong bulong, isang panalangin na walang kasagutan. Ang mundo ni Fiora ay gumuho. Ang kulay abong kalangitan sa labas ay nagsimula ng magpatak ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang trapik sa labas, ang tunog ng mga busina, ang sigawan ng mga tao, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng purong takot. Sino ang gagawa nito? Ang mga imperial ba, para pilitin siyang sumuko? O may iba pa? Nawalan siya ng lakas. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na laruan at sirang pangarap. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata ng walang tigil. Ang mga anak ko, ibalik niyo ang mga anak ko, di. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Fiora! Tumingala siya. Papalapit sa kanya si Rocky. Ang kanang kamay ni Lysander. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Rocky! Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Rocky, inalalayan siyang tumayo. Sinabi sa akin ng isa sa mga tauhan ko. Fiora, makinig ka. Delikado ito. Hindi mo ito kaya ng mag-isa. Si Lysander siya ba ang may gawa nito? Tanong ni Fiora, kumakapit sa braso ni Rocky na parang iyon na lang ang natitirang pag-asa niya. Umiling si Rocky, ang mga mata ay puno ng awa. Hindi ko alam, Fiora. Possible. O baka ang ina niya. Kilala mo naman si Doña Felina. Gagawin niya ang lahat para sa pangalan ng pamilya. Mas lalong nanlambot si Fiora. Kung ang mga imperial ang may gawa nito, paano siya lalaban? Isa lang siyang hamak na langgam laban sa mga dambuhalang elepante. Huwag kang mag-alala, sabi ni Rocky, ang boses ay matatag at puno ng kasiguruhan. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Magtiwala ka sa akin. Hahanapin natin ang mga anak mo. Ako ang bahala. Tumingin si Fiora sa mga mata ni Rocky. Sa mga sandaling iyon ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, ang mga mata ni Rocky ay tila isang kanlungan. Isang pangako ng tulong. Isang pangako ng kaligtasan. Hindi niya alam na ang taong nag-aalok sa kanya ng tulong, ang taong nagpapakita ng malasakit, ay ang siya mismong ahas na nagplano ng lahat. Ang arkitekto ng kanyang pinakamalaking bangungot. At sa isang lugar sa Maynila, sa loob ng kanyang kotse, pauwi mula sa isang business meeting sa labas ng syudad, walang kamalay-malay si Lysander sa trahedyang nagaganap. Masaya pa siyang nag-iisip ng plano kung paano niya lalapitan ng maayos si Fiora at ang mga bata, kung paano niya aayusin ang lahat, hindi lang para sa kanila, kundi laban sa kanyang ina. Ngunit pag-uwi niya, isang balitang sasalubong sa kanya ang babago sa takbo ng lahat. Isang balitang maglalagay sa kanya sa posisyon ng isang halimao sa mata ng babaeng pinakamamahal niya. Ang apartment ni Fiora ay naging sentro ng operasyon. Naroon ang mga pulis, nagtatanong. Naroon si Teacher Dan, sinusubukang magbigay ng detalye. At naroon si Mika, hindi umaalis sa tabi ni Fiora, hawak ang kamay nitong nanlalamig. Pero ang pinakaabala sa lahat ay si Rocky. Siya ang kumakausap sa mga pulis, siya ang nag-organisa ng mga tauhan niya para maghanap, at siya ang laging nagbibigay ng update kay Fiora. Huwag kang mag-alala, Fiora. Malapit na natin silang mahanap, paulit-ulit niyang sinasabi, ang boses ay puno ng kumpiyansa. May lead na kami. Kailangan lang natin ng kaunting panahon. Sa bawat salitang binibitawan ni Rocky, lalong kumakapit si Fiora sa pag-asang dala nito. Siya ang naging bato niya sa gitna ng unos. Ang tanging taong tila may kontrol sa sitwasyon. Samantala, pagdating ni Lysander sa mansyon, sinalubong siya ng isang balitang sumira sa kanyang mundo. Sir, nawawala raw po ang mga anak ni Ma'am Fiora, sabi ng isa sa mga kasambahay na nakarinig ng balita sa radyo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Lysander. Walang sabi-sabing tumakbo siya palabas, sumakay sa kanyang kotse, at pinaharurot ito papunta sa Barangay Rosas. Hindi niya pinansin ang mga pulang ilaw sa trapiko, ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang nasa isip lang niya ay ang kambal. Ang kanyang mga anak. Pagdating niya sa eskinita ni na Fiora, naabutan niya ang kaguluhan. May mga police car, may mga usyosong kapitbahay. Nakita niya si Fiora sa loob ng apartment, nakaupo, tulala, yakap-yakap ni Mika. At sa tabi nito, nakatayo si Rocky,
parang isang bayaning nag-aayos ng lahat. Pumasok si Lysander. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Fiora, tawag niya, ang boses ay basag. Pagkakita sa kanya, tumayo si Fiora. Ang kalungkutan sa mga mata nito ay biglang napalitan ng purong galit. Isang galit na hindi pa kailanman nakita ni Lysander. Hayop ka, sigaw ni Fiora, lumapit ito at pinagsusuntok ang kanyang dibdib. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Ibalik mo sila sa akin. Wala kang karapatan. Wala. Niyakap ni Lysander si Fiora para pigilan ito, pero patuloy itong nagpumiglas. Fiora, wala akong kinalaman dito, maniwala ka. Maniwala? Paano ako maniniwala sa'yo? Humagulgol si Fiora. Pagkatapos mo akong bantaan? Pagkatapos akong alukan ng pera ng nanay mo? Kayo ang may gawa nito. Gusto niyo akong saktan. Gusto niyo akong parusahan. Hindi, Fiora, hindi totoo yan, pakiusap ni Lysander. Umalis ka na dito, Lysander, sigaw ni Rocky, pumagit na sa kanilang dalawa. Hindi ka nakakatulong. Lalo mo lang siyang sinasaktan. Tumingin si Lysander kay Rocky, pagkatapos ay kay Fiora. Nakita niya ang tingin ni Fiora kay Rocky, isang tingin ang pagtitiwala. At sa kanya, isang tingin ang pagkasuklam. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang babaeng mahal niya, naniniwala na isa siyang halimaw. At ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang sariling pinsan, ang siyang pinaniniwalaan ni Fiora. Walang nagawa si Lysander kundi tumalikod. Sa bawat hakbang palayo, dala niya ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Gabi. Sa isang bar sa Quezon City, mag-isang umiinom si Rocky. Umiinom para mag-celebrate. Ang plano niya ay perpekto. Si Fiora ay nasa palad na niya. Si Lysander ay mukhang kontrabida. Ang kailangan na lang niyang gawin ay iligtas ang mga bata at siya na ang magiging bayani. Siya na ang makakakuha ng tiwala ni Fiora. At sa huli, marahil, makakakuha rin siya ng parte sa yaman ng mga imperial kapag naging malapit na sila. Lasing na siya. Sa kanyang kalasingan, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa kambal sa isang abandonadong bodega. Kamusta na ang mga bata? Tanong niya, malakas ang boses dahil sa ingay sa bar. Okay naman, boss. Umiiyak lang kanina pero pinakain na namin. Bukas, pag nakuha na natin yung perang hinihingi mo kay Fiora, pwede na ba nating pakawalan? Gago, tumawa si Rocky. Walang pera. Drama lang yon. Bukas ng umaga, ililigtas ko sila. Dadalhin ko sila kay Fiora. Ako ang bida. Gets nyo? Boss? Ang tanga-tanga niyang si Fiora, daldal ni Rocky, walang filter dahil sa alak. Akala niya tutulungan ko siya. Akala niya si Lysander ang masama. Hindi niya alam, matagal ko ng plano to, ako dapat ang mas mayaman kay Lysander. Ako dapat ang mas magaling. Hindi niya alam, sa kabilang table, may isang taong tahimik na nakikinig. Si Mika. Sinundan ni Mika si Rocky mula pa sa apartment ni Fiora. May kutob siyang hindi tama. Ang pagiging di sobrang helpful ni Rocky ay kahina-hinala. Nagpanggap siyang hindi ito nakita at umupo sa isang madilim na sulok. At doon, narinig niya ang lahat. Habang nagsasalita si Rocky, pasikreto niyang inilabas ang kanyang cellphone at pinindot ang record button. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang naririnig niya ang bawat salita ng pagtataksil. Ang bawat salita ay isang patunay. Pagkatapos ng tawag, mabilis na umalis si Mika sa bar, ang puso niya ay kumakarera. Kailangan niyang makarating kay Fiora. Kailangan niyang makarating kay Lysander. Tinawagan niya si Lysander. Hello? Sino to? Sagot ng isang basag na boses. Si Mika to, kaibigan ni Fiora, sabi niya, humihingal. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Tungkol to kay Rocky. Tungkol to sa mga bata. Alam ko kung nasaan sila. Nagkita sila sa isang 24-hour coffee shop. Ipinakita ni Mika ang recording. Habang pinapakinggan ni Lysander ang boses ng kanyang pinsan, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, pagkalito, at sa huli, isang nakakatakot na galit. Ang pagtataksil mula sa taong itinuring niyang kapatid ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Tinawagan niya ang hepe ng pulisya,
isang personal na kaibigan ng kanilang pamilya, at ipinaliwanag ang lahat. Bumalik sila sa apartment ni Fiora. Nandoon pa rin si Rocky, naglalaro sa papel ng isang nag-aalalang kaibigan. Fiora, sabi ni Lysander, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sinabi ko nang umalis ka na, sigaw ni Fiora. Pakinggan mo muna to, sabi ni Lysander. Lumapit si Mika. Fai, pakinggan mo to, please. Nag-aalangang tumingin si Fiora sa kanila. Ipinindot ni Mika ang play button sa kanyang cellphone. Ang tanga-tanga niyang si Fiora. Akala niya tutulungan ko siya. Ako dapat ang mas mayaman kay Lysander. Ang boses ni Rocky ay umalinggaw sa tahimik na silid. Bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog. Ang kulay sa mukha ni Rocky ay biglang nawala. Tumingin siya mula sa cellphone ni Mika, patungo sa nanlilisik na mga mata ni Lysander, at sa wakas, sa gulat at hindi makapaniwalang mukha ni Fiora. Ang kanyang bibig ay bumubukas sara na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Walang tunog na lumalabas. Hindi. Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay paos. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Fiora, maniwala ka sa akin. Pero huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Tumingin si Fiora kay Rocky. Hindi galit ang unang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim, nakakapanlumo na kirot. Ang kirot ng pagtataksil. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang umalalay sa kanya, ang naging pag-asa niya, ay siya palang may pakana ng kanyang impyerno. Bakit? Isang salita lang, ngunit puno ito ng bigat. Isang tanong na bumasag sa puso ni Fiora. Pinagkatiwalaan kita, sabi ni Fiora, ang bawat salita ay nanginginig sa pigil na emosyon. Habang galit na galit ako kay Lysander, habang sinisisi ko siya, ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit umiiyak ang mga anak ko ngayon. Bakit mo ginawa to sa kanila, Rocky? Mga bata sila. Mga inosenteng bata. Wala kang alam, Fiora, sigaw ni Rocky, desperado na. Palagi na lang si Lysander. Ang magaling. Ang tagapagmana. Samantalang ako, anino niya lang. Karapatan ko ring umasenso. Karapatan ko ring makuha ang gusto ko. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga anak ko, sigaw pabalik ni Fiora, ang sakit ay napalitan na ng nag-aalab na galit. Hayop ka. Mas masahol ka pa sa hayop. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang mga unipormadong pulis, kasama ang hepe na kausap ni Lysander kanina. Rocky Imperial, arestado ka para sa kasong kidnapping, sabi ng hepe, ang boses ay matigas at may otoridad. Sinubukang tumakbo ni Rocky, pero mabilis siyang napalibutan. Nagpumiglas siya habang pinupusasan. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Imperial ako. Lysander, pinsan, tulungan mo ako, sigaw niya. Lumapit si Lysander, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi na kita pinsan mula sa araw na ito, sabi niya, malamig at pinal. Sa pamilya natin, ang sinungaling at traidor pinuputol. Kinalagkad ng mga pulis si Rocky palabas. Ang kanyang mga sigaw at pagbabanta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho, kasabay ng pagsara ng pinto. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Naiwan silang tatlo, si Fiora, si Mika, at si Lysander. Parang bulang naglaho ang lahat ng lakas sa katawan ni Fiora. Ang galit ay napalitan ng isang matinding pagod at panghihina. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang katotohanang nailigtas na ang mga anak niya mula sa panganib ay nagsimulang pumasok sa kanyang isip, kasabay ng katotohanang mali ang kanyang pinagbintangan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lysander. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya. Wala ang galit na nakita niya rito kanina. Ang nandoon ay pag-aalala at isang bakas ng sakit, sakit para sa kanya, sakit para sa mga anak nila. Nasa isang bodega sila sa may -5, malapit sa ilog, sabi ni Lysander, ang boses ay malumanay, sinisikap na pakalmahin siya. Papunta na roon ang rescue team ng mga pulis. Magiging ligtas sila, Fiora. Pangako. Ang salitang pangako mula sa bibig ni Lysander ay may ibang bigat ngayon. Hindi na napigilan ni Fiora. Ang mga luhang pinigilan niya sa harap ni Rocky ay bumuhos na. Ngunit hindi ito luha ng galit,
kundi luha ng kaluwagan, ng pasasalamat at ng matinding hiya. Patawad, hikbi niya. Lysander, patawarin mo ako. Akala ko ikaw. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Lysander. Niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na hindi posesibo kundi protektado. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Isinubsob ni Fiora ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon umiyak ng umiyak, inilalabas ang lahat ng takot, sakit, at pagkalito ng nagdaang 24 na oras. Hinayaan lang siya ni Lysander. Hinaplos nito ang kanyang buhok, habang ang sarili niyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng pagkakalayo at mga kasinungalingan, sa gitna ng pinakamasaklap na kabanata ng kanilang buhay, sa unang pagkakataon, muli silang naging isa. Magkasama sa sakit, magkasama sa pag-asa. Ligtas ang kambal. Nang dumating sila sa bodega, kasama ang mga pulis, nadatnan nila ang 2 bata na magkayakap sa isang sulok, takot ngunit hindi nasaktan. Ang unang sigaw nila nang makita si Fiora ay isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Lysander. Mama! Tumakbo si Fiora at niyakap ang kanyang mga anak na parang hindi na niya muling papakawalan. Sa likod niya, nakatayo si Lysander, pinapanood ang eksena na maihalong saya at kirot sa puso. Saya dahil ligtas ang mga anak niya. Kirot dahil isa pa rin siyang estranghero sa kanila. Habang pauwi sila, sakay ng kotse ni Lysander, tulog na ang kambal sa likod, pagod sa maghapong takot at pag-iyak. Si Fiora ay tahimik na nakaupo sa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang galit at pagdududa. Ang naiwan ay isang awkward na espasyo na puno ng mga salitang hindi masabi. Salamat, basag ni Fiora sa katahimikan, hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Kung hindi dahil sa'yo. Wala iyon, sagot ni Lysander. Mga anak ko rin sila. Ang mga salitang iyon, mga anak ko, ay may bigat na. Hindi na ito isang paratang, kundi isang pag-angkin na puno ng pagmamahal. Pagdating sa apartment, binuhat ni Lysander si Apollo, habang karga naman ni Fiora si Artemis. Inihiga nila ang mga ito sa kama. Sa unang pagkakataon, magkasama silang dalawa sa loob ng kwarto ng kambal, pinagmamasdan ang mga natutulog na anghel. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan, sabi ni Lysander nang makalabas sila sa sala. Tumango si Fiora. Alam ko. Naupo sila sa maliit na sofa, may isang dangkal na pagitan. Tungkol sa nanay ko, simula ni Lysander. Pinuntahan ko siya bago pa mangyari ang lahat ng to. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa inyo. Nag-away kami. Patawad, Fiora. Kung naging mas matapang lang ako noon, kung hindi lang ako umalis, kung sinalubong ko lang ang responsibilidad ko di. Umiling si Fiora. Ako rin, Lysander. Dapat sinabi ko sa'yo. Dapat lumaban ako para sa tin. Pero natakot ako. Natakot ako sa nanay mo at natakot akong baka hindi mo rin ako panagutan. Hinding-hindi ko gagawin iyon, sabi ni Lysander, ang boses ay puno ng sinseridad. Mahal kita noon, Fiora. At kahit anong nangyari, hindi nawala iyon. Tumingin sa wakas si Fiora sa mga mata ni Lysander. At sa mga matang iyon, nakita niya ang parehong lalaki na minahal niya sa Isla de Rosario 5 taon na ang nakalipas. Ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay sa ilalim ng mga bituin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang dahan-dahang proseso ng paghihilom. Sinimula ni Lysander na dalawin sila araw-araw. Sa una, awkward. Ang kambal ay nahihiya sa tito na bigla na lang laging nasa bahay nila. Sino po siya, Mama? Tanong ni Artemis isang hapon habang naglalaro sila ng blocks sa sahig. Si Lysander ay nakaupo lang sa isang tabi, tahimik na nanonood. Huminga ng malalim si Fiora. Oras na. Lumapit siya sa kanyang mga anak at lumuhod. Mga anak, di ba lagi niyong tinatanong kung nasaan ang papa niyo? Tumango ang kambal, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Siya, sabi ni Fiora, itinuro si Lysander. Siya ang papa ninyo. Nagkatinginan si Apollo at Artemis, pagkatapos ay tumingin kay Lysander. Walang nagsalita. Tila pinoproseso ng kanilang mga munting isipan ang malaking rebelasyon.
Dahan-dahang lumapit si Lysander. Lumuhod din siya para maging kapantay nila. Ang makapangyarihang isisi ng Imperial Group ngayon ay isang amang kinakabahan sa harap ng kanyang mga anak. Hello, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nag-aalangan siyang itinaas ang kanyang kamay. Pwede ko bang hawakan ang kamay niyo? Unang kumilos si Apollo. Iniabot niya ang kanyang maliit na kamay at ipinatong sa malaking palad ni Lysander. Sumunod si Artemis. Nang maramdaman ni Lysander ang init ng mga kamay ng kanyang mga anak, parang may kung anong mainit na dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng pagiging buo. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata na hindi niya napigilan. Papa! Ang isang salitang iyon mula sa bibig ni Artemis ay parang musika sa tenga ni Lysander. Parang isang buong symphony orchestra na tumugtog para sa kanya. Ngumiti siya, isang totoong ngiti na hindi pa niya naibibigay sa loob ng 5 taon. Anak! Ako si Papa. Mula noon, unti-unting nabuo ang kanilang pamilya. Isang weekend, dinala sila ni Lysander sa isang park. Naglatag sila ng picnic mat sa ilalim ng isang malaking puno. May dala siyang orange juice, sandwiches, at paboritong chichirya ng kambal. Habang naghahabulan si Lysander at si Apollo, nakaupo lang si Fiora sa kumot, pinapanood sila. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, at sa kanyang mukha ay may isang ngiti na matagal nang nawala. Mama, drawing tayo, sabi ni Artemis, inilabas ang kanyang mga krayola at papel. Gumuhit si Artemis ng isang larawan. Isang bahay, isang araw, at 4 na stick figures na magkakahawak kamay. Isang nanay, isang tatay at 2 anak. Ito tayo, Mama, sabi ni Artemis, ipinakita ang kanyang obra. May pamilya na tayo. Niyakap ni Fiora si Artemis. Sa tabi nila, naupo si Lysander, karga-karga ang pagod ngunit masayang si Apollo. 4 sila, magkakasama, sa ilalim ng sikat ng araw. Isang perpektong larawan ng paghihilom. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, nag-uusap sila ni Fiora sa maliit na balkonahe ng apartment. Nag-file na ako ng kaso laban kay Rocky, sabi ni Lysander. At kinausap ko ulit si Mama. Sinabi ko sa kanya na kung hindi kanya kayang tanggapin, at ang mga bata, handa akong iwan ang lahat. Ang pangalan, ang kumpanya, ang mana. Lahat. Tumingin si Fiora sa kanya, puno ng paghanga at pagmamahal. Hindi mo kailangang gawin yon, Lysander. Kailangan, sabi niya. Dahil sa huli, ano ang halaga ng lahat ng iyon kung wala naman kayo? Kayo ang yaman ko, Fiora. Kayo ang kaharian ko. Inabot niya ang kamay ni Fiora. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi lang para maging ama sa mga anak natin, kundi para maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Simulan natin ulit. Tayong 2. Hindi nagsalita si Fiora. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Iginaya niya ang mukha ni Lysander palapit sa kanya at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad at pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang 1 taon, ang hangin sa Isla de Rosario ay kasing sariwa pa rin ang dati. Ang dagat ay asul na asul, parang isang malinis na papel na handang sulatan ng bagong kabanata. Ang buhangin ay mainit sa talampakan, at ang tunog ng mga alon ay parang isang walang katapusang awit ng pag-asa. Sa dalampasigang ito, kung saan nagsimula ang lahat, dito rin sila nagbabalik para sa isang bagong simula. Nakatayo si Fiora sa harap ng isang salamin sa isang maliit na villa na tinutuluyan nila. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, hindi magarbo, ngunit bumagay sa ganda ng karagatan. Ang kanyang buhok ay may mga maliliit na bulaklak ng sampag-ita. Ang kanyang mukha ay kalmado, masaya at nagliliwanag. Pumasok sa silid ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Si Doña Felina. Hindi na ito ang matapobre at matigas na donya na nakilala ni Fiora noon. Ang mga taon at ang mga pangyayari, lalo na ang muntik ng pagkawala ni Lysander sa kanyang buhay, ay nagpalambot sa kanyang puso. Suot nito ang isang eleganteng Filipiniana, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong hiya at pagsisisi. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Doña Felina kay Fiora. Itinaas nito ang kanyang kamay, hindi para manakit, kundi para ayusin ang belo na nakasabit sa buhok ni Fiora. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan.
Isang subtle gesture of reconciliation. Patawad sa lahat, Fiora, sabi ni Doña Felina, ang boses ay basag. Naging bulag ako sa pride. Hindi ko nakita ang pinakamahalagang yaman na dala mo pala para sa pamilya natin. Ngumiti si Fiora at hinawakan ang kamay ng Donya. Tapos na po yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Isang luha ang pumatak sa mata ni Doña Felina, isang luha ng pasasalamat. Niyakap niya si Fiora. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Sa labas, sa dalampasigan, naghihintay si Lysander sa ilalim ng isang arko na pinalamutyan ng mga puting bulaklak at mga dahon ng niyog. Suot niya ang isang barong Tagalog. Sa tabi niya, ang iilang piling bisita, mga kaibigan at malalapit na kamag-anak. Nakatingin siya sa dulo ng aisle, naghihintay. At pagkatapos nakita niya ito. Si Fiora, naglalakad palapit sa kanya, kasama si Doña Felina sa kanyang tabi. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinaglaban niya, ang ina ng kanyang mga anak. Ang kanyang reyna. Sa unahan ng lahat, dala-dala ng kambal ang mga singsing. Pareho silang bihis na bihis. Si Apollo sa kanyang munting barong, at si Artemis sa kanyang munting puting bestida. Tumakbo sila papalapit kay Lysander, hindi mapigilan ang excitement. Papa, Mama, wag niyo na kami iwan ha. Sabi ni Apollo, habang inaabot ang maliit na unan na mailamang singsing. Opo, Papa, sabat ni Artemis. Sabi ni Lola, forever na daw po tayong happy family. Tumawa si Lysander at Fiora. Gumaan ang pakiramdam ng lahat. Nang magkaharap na sila ni Fiora, kinuha ni Lysander ang kanyang mga kamay. 5 taon na ang nakalipas, simula niya, tinititigan ang mga mata ni Fiora. Sa dalampasigang ito, nangako ako sa iyo ng mga bituin at ng buwan. Mga pangakong hindi ko natupad. Ngayon, sa harap ng Diyos, sa harap ng ating pamilya, at sa harap ng ating mga anak, hindi na ako mangangako ng mga bagay na hindi ko kayang abutin. Ang tanging maipapangako ko ay ang sarili ko. Ang buong buhay ko. Iaalay ko sa iyo, Fiora, at sa pamilyang bubuin natin. Kinuha niya ang singsing. Tanggapin mo to, bilang simbolo ng aking pag-ibig na hindi na muling magtatago, hindi na muling bibitaw. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Fiora. Kasya-kasya. Perpekto. Si Fiora naman, habang nangingilid ang luha sa saya, ang kumuha ng isa pang singsing. Lysander, sabi niya. Dinala ako ng tadhana sa iyo noon, at dinala rin ako ng tadhana palayo sa iyo. Ngayon, pinaglapit niya ulit tayo. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagsubok, isa lang ang natutunan ko, na ang pag-ibig natin ay mas matatag kaysa sa anumang unos. Tinatanggap ko ang singsing na to, at tinatanggap kita, bilang aking asawa, bilang aking kakampi, bilang ama ng aking mga anak, ngayon at magpakailanman. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Lysander. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya, sabi ng pari. At sa ilalim ng papalubog na araw sa Isla de Rosario, hinalikan ni Lysander si Fiora. Hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng kasunduan, ng kapayapaan, at ng walang hanggang pagmamahal. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ng kambal ang kanilang mga magulang. Si Doña Felina, umiiyak sa isang tabi, ngunit ito'y mga luha ng kaligayahan. Habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at rosas, magkayakap ang apat. Si Lysander, si Fiora, si Apollo, at si Artemis. Isang buong pamilya. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo, ipinapakita ang buong eksena, ang pamilyang magkayakap, ang mga alon na humahalik sa dalampasigan, at ang hangin na dumadagundong, tila sumisigaw ng isang bagong simula. Ang kasunduang sinelyuhan sa araw na iyon ay hindi lang isang kasal, kundi isang pangako na sa kabila ng lahat ng sakit ng nakaraan, ang tunay na pag-ibig ay palaging naghihilom, palaging nagpapatawad, at palaging nananaig. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at muling pagsisimula ni Fiora at Lysander. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat kislap ng pag-asa sa kwento ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay kung saan naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang takot, at higit sa lahat,
ang kanilang walang sukat na pagmamahal para sa kanilang mga anak at sa isa't isa. Sana, sa pagtatapos ng lahat, may isang mensahe na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na pag-ibig, gaano man masugatan, ay laging may kakayahang maghilom. Na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas. At kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Nais kong marinig ang inyong mga boses at mabasa ang inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong manunulat, nagpapasalamat ng buong puso. Hanggang sa muli!